Hindi po natin masabi kung ano ang kalagayan ng mga kasama natin ngayon dito sa ating worship hall. Hindi naman tayo lahat na magkakilala at nakakapagkwentuhan kahit pa nga magkakilala. Kaya napakainam po na pag napupunta tayo sa ganitong klaseng mga gawain is that we are able to encourage one another. Sometimes those words of encouragement, yun lang yung maririnig ng isang tao throughout this week. Probably even throughout the last few months. For some people, it's just really been very, very hard. May kanya-kanya tayong mga storms in life. May mga kanya-kanya tayong mga matitinding mga pagsubok sa buhay na humahampas sa atin, lumulunod sa atin, nagpapahirap sa kanya-kanya nating mga buhay. But praise the Lord. Because we know that because we have this faith in Jesus Christ, He helps us through all of them. At isa po sa tinuturo po sa atin ng Panginoon bilang isang Kristiyano, bilang isang believer of Jesus Christ, is how to better respond. What is the better response to the different trials, temptations, and tragedies that we face in life? Isa yun sa nababago. Na pag tayo nagiging believer sa Lord, nag-i-improve ang ating response, attitude, perspective sa mga nangyayari sa kanya-kanya nating mga buhay. Dahil sa sino man tatanggap kay Jesus bilang personal Lord and Savior, great changes happens to his life. Great changes happens to his life. Yung mindset niya, binabago ng Panginoon. Yung puso niya, ginagamot ng Lord. Yung direksyon na takbo ng kanyang buhay, inaayos ng Panginoon. And I pray that today, even as we listen to this message, na pinamagatan po nating the better response, ay mangusap po ang Panginoon sa bawat isa, that He may minister to us in a personal yet powerful way. Na sa paglabas po natin sa lugar na ito, pagkatapos natin makinig ng message, alam po natin ang Lord nangusap sa bawat isa. Let us pray to the Lord, let us bow our heads, and once again, lift to the Lord our hearts, our minds, our thoughts, as we ready ourselves to the study of His Word. Pinapupurihan ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin ng aming buong pagkatao, ng aming buong puso, buong isip. Nakasama na dun, Lord, na kung ano man yung aming mga iniisip, iniinte, dinadala ngayon sa buhay, ayaw po namin na makahadlang sila upang kami maka-worship sa inyo. And so, we surrender all. We give to you our everything. And we ask you, dear Holy Spirit, to minister in a personal yet powerful way. Kalmahin mo, Panginoon, ang kalooban, ang dibdib ng bawat isa. Grant us this extraordinary peace that comes only from our Lord Jesus Christ. And we welcome you, Lord. We welcome you now in our lives, even through this message. Use your servant. Make me your messenger. Lord, that everything that shall come out of my mouth will be words that encourages your people to live lives that truly glorifies God. We lift to you everything. We honor you. We worship you as we pray all of these things. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. The better response. The better response. Una po sa lahat, mahalagang malaman natin, mapagbulay-bulayan natin, isipin natin ito, that God always has a better way for us. May man's way, may gusto tayong gawin, but always remember, but our God has a better way. The Bible says in Psalm 18:36, you give me a better way to live, so I live as you want me to. Yan nawa ang maging prayer natin. Yan nawa ang ating maging desire. Na kahit minsan gusto natin ipilit yung ating ways, ipilit natin yung ating diskarte, pero we submit everything unto the Lord and we tell Him, but thy will be done. But let your will be done. And I know, Lord, that you have a better way. And that is why we make this sincerely, honestly, and wholeheartedly our prayer. That we ask God to teach us His ways. That we ask God to teach us His ways. Psalm 86 verse 11 says, Lord, teach me what you want me to do, and I will live by your truth. Teach me to respect you completely. Babasahin ko po muli. At kung ito pong verse na to, nag-a-agree kayo dyan, dinidesire nyo yan, yan din ang gusto nyong mangyari ngayon at sa inyong mga iba't iba pang naisin sa buhay, then at the end of this reading, kindly just say amen and believe in your heart
this will happen in your life. We read again. Lord, teach me what you want me to do, and I will live by your truth. Teach me to respect you completely. Amen. Amen. For some people, this is easier. For some people, this is harder. Hindi naman pare-pareho ang ating spiritual growth. Hindi naman pare-pareho ang ating spiritual acceptance of things. And everybody is like in a journey in faith. Mapansin mo nung araw, you won't even be found attending a worship service like this. Pero ngayon, naririto ka na. Nung araw, siguro isa ka sa mga nangunguna sa mga away. Ngayon, peacekeeper ka na. Siguro nung araw, isa ka sa mga sinasabi nilang black sheep in the family. Ngayon pag naglalakad ka, ang tingin sa iyo lagi parang may hilo sa ulo. Siguro nung araw maraming nasasabi iba't ibang mga tao sa iyo, pero tingnan mo, binabago ng Panginoon. May mga kilala tayong ganyan. Binabago ng Lord from glory to glory. Kaya ang importante rin dyan, yung maging patient tayo sa mga taong kasama natin sa buhay. Huwag din natin mamadaliin yung proseso ng pagbabago ng Lord. Dahil at the end of the day, it is God who changes people's hearts. We can encourage people, we can advise people, we can pray for people, we can invite people. We can do all of those things. But the only one who has the power to change people's hearts, to change people's minds, is God and God alone. Dahil pwedeng naririto tayo ngayon, may iniisip tayo na pasakit sa buhay natin. Halimbawa, asawa. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Asawa. Yung iniisip mo, yan ang pasakit ko sa buhay. Pag baguhin mo na siya, na kung hindi baguhin, Lord, kunin mo na siya. Yun na lang yung prayer mo. Either baguhin o kunin. Or for some people, ang pasakit nila yung kanilang amo sa opisina. Yun din ang prayer mo. Baguhin o kunin. Alin din doon. There are people who make things hard for our lives. Sana na lang laging pleasant. Sana lahat na lang ng kasama natin sa buhay, okay kasama, but that is not the truth. In fact, ikaw rin nga. Yun din ang iniisip nila sa iyo. Baka akala mo, ikaw lang yung nag-iisip. Akala mo, ikaw lang yung miserable. Ang hindi mo alam, ang mga nakapalibot sa iyo, kasama mo sa buhay, araw-araw na ipinapanalangin din yun. Baguhin o kunin. But what is the better response of the believer? Sa iba't ibang mga nararanasan natin sa buhay, marami naman tayong mga experiences in life. We'd like to just discuss at least 4 today. What we believe to be the better response of the believer. Lalo na ngayon na Christian na. Lalo na tayo naniniwala kay Jesus Christ. Tulad ng, number 1, the better response to kindness. Paano ba tayo dapat mag-respond pag may mga taong gumagawa sa atin ng kabutihan? Pastor, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi ba napakasimple na yan? Hindi ba napakadali lang? Sabihin lang thank you para sa iyo. Pero alam niyo ba, hindi lahat ng tao marunong, kaya, at alam ang tamang pamamaraan ng pag-respond sa kabutihan. At alam niyo rin kasi ang isa sa dahilan doon, kasi akala lang natin is that everyone always experiences kindness from other people, which is not the truth. Kung ikaw laging may ganong klaseng experience, praise the Lord. Kung ang iyong pamilya, magulang, kapatid, kaibigan, everybody's just like nice to you, praise the Lord. Pero kailangan tayo maging realistic. Kailangan tayo maging sensitive. Hindi lahat ng tao naranasan yun. Kaya pag minsan silang napapakitaan ng kindness, awkward yung feeling. Hindi mo alam ano gagawin. Gusto mo mag-thank you, hindi mo buka bibig mo. Hindi ka sanay. Na may mga taong gumagawa sa ng kabutihan. Parang ang sad isipin, no? Parang lungkot, pero totoo yun. May mga taong dumadating dito sa Dubai under visit visa. At alagang-alaga sila ng mga tao mula palang airport, sinundo, tapos pinatira sa magandang bahay, pinapakain, breakfast, lunch, and dinner, sinasamahan pa hanggang sa mga interview. Hindi lahat ganun. May mga tao paglabas sa airport, wala nang nanundo sa kanila, yung tinirahan pa sila, pinagalitan sila agad, at ganito buhay dito ha, yung umpisa pa lang, ayusin mo na, mahirap na ganyan-ganyan. Unpleasant agad. So for some people, that is their introduction to life in the Middle East. May mga tao kahit sarap-sarap na kinakain sa Pilipinas, pagdating dito, walang nag-aalaga sa kanila, ay natututo talaga na ang pinakamasarap na pagkain ay pansit canton. Ang pinakamasarap na pagkain ay sky flakes. Yan ang mga, kasi walang nagpapakita sa kanila ng kindness. Colossians 2 verse 7 says, "Plant your roots in Christ and let Him be the foundation of your life. Be strong in your faith,
just as you were taught. And be grateful. So pag meron daw gumagawa sa atin ng kabutihan, whether ito'y naranasan mo ng madalas o bago lang sa iyo experience na yan, learn to be grateful. Learn to always be grateful. Because our faith in Christ teaches us concerning many things in life. Yung pag-aaral natin ng Biblia, yung pag-attend natin ng ganitong klaseng worship services is not meant to make us religious. Bagamat religion is fine, religion is good, but our objective and our goal is not to make religious people out of us. Our desire is to have this personal relationship with the Lord that changes us, that transforms us. And this faith teaches us concerning the most practical things in life. Kaya walang kakwenta-kwenta ang pananampalataya kung puro lang ito theology, bagamat yun ay importante. Kung puro lang ito religious jargon, bagamat at some point you need to learn some. Or attendance in activities like this. What is truly important is that out of this attendance, it makes us a better person. It makes us a better person. It makes us a better person. Hindi ba't nakakairita, malaman-laman mo yung kaaway mo lagi sa opisina, leader pa pala sa simbahan? Paano nangyari yun? Na araw-araw na ginawa ng Diyos, ginagawa niyang miserable ang buhay na nakapalibot sa Kanya, pero pagdating sa simbahan, biglang maamong tupa, biglang mabait, iba persona. Kailangan tayo natututo sa buhay sa pagdalo ng simbahan. Tulad ng pagiging grateful. For example, that we learn to appreciate. That we learn to appreciate. Ano ibig sabihin din yan? Ibig sabihin yan, natututo ka maging masaya para sa kapwa mo. Sa pinakasimpleng mga bagay tulad ng may nakita ka bagong gupit. Iba mga asar pa. Buhay pa. Bakit kailangan may ganon? Bakit imbis na sabihin na kung buhay pa, ang itanong nalibing na ba? Dapat matuto tayo mag-appreciate kasi lalo na yung gupit. Alam niyo ba yung gupit? Napaka-personal niyan. Mapa sa lalaki, mapa sa babae. Kaya napakahalaga sa atin na pupunta sa isang salon, sa isang parlor, barbershop, hindi ba't ikaw mismo wala kang ideya kung ano gusto mong gawin? Umaasa ka doon sa barbero, umaasa ka doon sa parlor. Kaya naghahanap ka kahit dito sa Middle East ng yung gagamayin yung buhok mo, poproyektuin yung buhok mo, kasi importante sa iyo yun. Lalo na ngayon na may pera ka na. Nung araw, dugyutin ka. Nung araw kahit gusto mo magpaganda, magpagwapo, magpa-hair extension, magpakulot, magpa-shave, hindi mo magawa. Pero ngayon na may pera ka na, napakahalaga sa iyo niyan. And then you come to a church service like this. You come to your office. You come back home. In-effort mo. Napakalaking bagay that people will say, bagay sa iyo. Aminin mo. Gustong-gusto mong marinig yon. Gustong-gusto mong marinig sa kanila, mukha kang bata. Gustong-gusto mong marinig sa kanila, gumuwapo ka, gumanda ka. Yun ang gusto nating marinig. At lahat na nag-a-agree dyan, magsabi ng Amen! Lalo na yung mga bagong gupit, Amen! Huwag ka nang magpaka-plastic, huwag ka nang magpaka-hipokrito. Yun ang gusto mong marinig. Ngayon, ano rin ang isa sa pinakasimpleng rule sa buhay? What you sow, you shall reap. Kaya kung gusto mong binabati ka rin ng mga tao, ina-appreciate ka nila, matuto ka rin mag-appreciate ng kapwa-tao. May magandang nangyayari sa buhay ng kasama mo. Halimbawa, pareho kayong dumating dito, visit visa. Yung kasama mo na unang nakakuha ng trabaho. Ikaw, 8 buwan, 5 buwan, 6 buwan, wala kang work. Tapos ito, dumating ng 3 linggo, may trabaho na agad. Imbis na mayamot ka, imbis na magalit ka, ano dapat sabihin mo? Praise God, I'm happy for you. May work ka na. Kahit ako, 5 months, 7 months, wala pa. Yung genuinely, you're happy that good things are happening to people's lives. Mapa ito'y kasama mo sa bahay, kamag-anak mo, kapatid mo, pinsan mo, sino man. Again, alam niyo bang may mga taong hindi nila kayang gawin yun? Alam niyo ba mayroong mga taong actually hindi sila masaya pag good things are happening to people surrounding them? Sometimes the mind can be so warped that even sa sarili mong kapatid, hindi ka masaya na nakahanap siya ng boyfriend, nakahanap siya ng girlfriend, ikaw, wala. Yun lang, wala nang
Wala. Sa iniisip mo, mabait naman ako, madasalin. Nag-usher na nga ako, nagtamburin pa, lahat na ginawa ko. Yung isa, puro kamunduhan ang ginagawa, may boyfriend agad. Do you know that there are people that because not so many good things are happening in their lives, hindi nila kaya maging masaya for other people? That is wrong. That is wrong. Lalo na, kapatid mo naman, dapat happy ka pag may nangyayaring maganda sa kanya. May bago silang kotse, biglang sasabihin mo sa asawa mo, Han, ba't yung sila bago tayo, ba't ganon? Yung inggit agad. Hindi mo pwedeng saya muna? No, ang nakakatuwa naman, nagpalit sila ng kotse. We should learn to be appreciative of other people. Kahit ako bilang pastor, our church is very new, only 2 years. May nakikita ko mga church mas younger than us. Makita ko man, halimbawa, mas malago sila, hindi ako mainggit. But genuinely, I'll be happy and say, praise the Lord. Church ni God yan, tulad ng church ni Lord dito. At kung lumalago sila, lumalago ang church, lumalago tayong lahat. You're happy for other people. At may isa pa dyan, may kabaliktaran yan eh. Hindi rin dapat tayo nalulugod pag halimbawa naman, bad things happen to people surrounding us. Gustong-gusto ko tong quotation na ito na, I was not raised by my parents to celebrate the misfortune of others. Nikki Hill. By Nikki Hill. Ang bago kong paboritong philosopher. I was not raised by my parents to celebrate the misfortune of others. Pero hindi mo kaya maging happy na maganda nangyayari sa buhay ng iba, tapos nagiging happy kapag hindi maganda nangyayari sa kanila, baluktot ang pag-iisip mo. Maling-mali yun. Lalo na pag believer na ni Jesus Christ, dapat nababago tayo sa ganong klaseng mga pananaw. Ano pa? Kaya pala, before I end on that, mamaya naman, kung meron kayo nakita mga bagong gupit, batiin nyo naman. Diba? So, wag naman buhay pa o linibing na. O alam nyo na sasabihin. Diba? God can do a miracle in your life. Next, we learn to say thank you always. We learn to say thank you always. Na isang araw may kasama ako sa isang lunch, bagong-bago lang dito sa UAE. And I was teaching him about a lot of things that I believe are important, including that I told this person. Hindi naman sa tingin ko hindi siya marunong mag-thank you, pero sabi ko, mabuti nang masanay ka. Hindi ko sinasabing, hindi ka marunong mag-thank you, pero tinuturuan kita para masanay ka. Nalimbawa, may nag-treat sa'yo kumain. Agad-agad pag natapos, say, thank you. Thank you. May nagpa-dinner sa'yo, pinagluto ka ng masarap na ulam, lalo na dito. Effort kaya yon? Busy kayong lahat, tapos inaya mo, pagluluto mo, pinagluto, you say, thank you. Pinasakay ka sa sasakyan, bumaba ka sa sasakyan, thank you. Minsan may nagsabi na sa akin yan, naku, pastor, huwag ka na mag-thank you sa akin. Hindi, magti-thank you pa rin ako. Dahil kung hindi ako nag-thank you, iisipin mo, hindi ako nag-thank you. Kaya mabuti nang laging thank you. So para tapos ang usapan. And then it becomes part of your life. You are really sincerely thankful. Dapat nga thankful, hindi lang dahil pinakain, lalo na pag sarap na sarap. Banggitin mo naman. Kasi may mga tao na nagluluto, in-effort nila yon, inaantay din nila yan. Nasasabihin natin, ang sarap! Ang sarap! Alam niyo ba, nakakasama ng loob sa nagluto, na pagkatapos ng lahat ng kanyang in-effort, wala man lang narinig. Kahit hindi nila aminin, inaantay din nila yan. Nasabihin natin, ang sarap! Magtatanong pa yan, kamusta? May pangalawa pa yun. Hindi masyado masarap, no? Kasi para, hindi, ang sarap-sarap nga eh. Pagbigyan nyo na. Pagbigyan nyo na. Lalo na kung asawa ninyo. Ito pa ha. Kahit minsan hindi talaga masarap. Nagte-thank you ka kasi nag-effort. Nagte-thank you ka kasi masalamat kami nagluto sa'yo. Oh. So ngayon, pag tinanong pa sa kanya na, masarap ba? Thank you na. Okay na yun. Ito naman, kailangan pang, thank you na. Okay na doon. We learn to say thank you. Birthday mo, may nagregalo, thank you. Nagpa-party ka, ang dami nagregalo, minsan hindi mo na matandaan kung sino, hanapin mo, hagilapin mo. Iba yung nagte-thank you. What else? That we learn to show our gratitude.
Kasi minsan to some people, it's not just the words. It's the things that you do. Minsan pa nga, pag sinabi, naramdaman, hindi sincere, na-offend pa. Diba? Nag-thank you nga, labas naman sa ilong. Sabi nga, masarap, pero sumuka naman pagkatapos. Nag-toilet naman agad. Paano masasabi talagang na-appreciate niya? So, yung actions. Husbands and wives, hanapin nyo yung kiliti ng inyong mga asawa. Hanapin mo kung saan siya liligaya. Minsan isang kalabit lang sa tenga. Minsan isang kagat sa ilong. Minsan isang yakap na kahindik-hindik. O di naman kaya bag. Alam mo naman yun ang kanyang kahinaan. Bag, sapatos, bagong cellphone, bagong tablet. Hanapin mo ano yung kiliti ng asawa mo na sa pamagitan no, napapakita mo sa kanya na grateful ka. Alam niyo ba, maraming mga asawa pag tumatagal ang relasyon, lumalamig ang samahan. Alam niyo yan. Tapos parang normal na lahat. Minsan sinasabi mo ba na I love you asawa mo? Alam na po niya yun. Hindi. Gusto niyang marinig. Minsan i-date nyo. Pumunta kayo sa mga iba't ibang mga Emirates, Ruways kayo, mag-Corfacan, yung mga ganyan, malalayo mga lugar, mag-crabbing kayo, mga ganon, mangisda. I-date nyo asawa ninyo. Sa mga mag-asawa na naririto at nakikinig na message ito, make this one of the applications of this message. Treat your wife. Treat your husband. Sundan na yan. Sundan na yan. Tapos di lang yan ha. Of course, it's not just about husbands and wives. Listen to this. There are people who do good to us. There are people who shows us extraordinary kindness. Alam niyo ba, minsan sila yung mga taong hindi natin lubos na na-appreciate. Minsan magulang. Kasi parang normal na lang that mother, father does what they do. Pero hindi natin sila lubos na na-appreciate. Minsan huli na. Linilibig na dun sa hukay. Dun sinasabi na, paano ibibilang pa kita dapat ng sapatos? Dadalhin pa sana kita sa Dubai. Ayun na. Inilibing na dun sa hukay. Minsan kasi iniisip natin, laging narariyan. Wag ganon. Kung sino yung mga taong mabuti para sa atin, let us cherish these people. Let us cherish these people. Kahit nung teenager tayo, minsan ang hinahanap natin yung mga good-looking people, magandang barkada to. Etong mayaman na to kasi parang laging meron siya. But then you will find 1, 2, 3 people. Minsan outcast of everybody. Minsan yung mga taong hindi gusto ng ibang mga tao. Pero yun, yung taong yun, ang naging mabuti sa'yo. Alalahanin mo sila. In fact, even after this message today, ask God for you to recall, who are these people who've just been extraordinary kind to me? Na kahit hindi ako karapat-dapat ng kindness nila, but because God moved through that person's life, naranasan mo yung kindness, balikan nyo sila, pasalamatan nyo sila, at sabihin nyo sa kanila, I'm really grateful that you are my friend. Because the next one is even harder. The next one that we're going to talk about is really the hardest one. Responding to maltreatment. Responding to maltreatment. O pag ang mga tao, hindi gumagawa ng kabutihan sa iyo. Pag may nangaaway sa iyo. Pag may naninira sa iyo. When people speak against you. When people conspire, connive, and plan your destruction in your job, in your life, na may mga tao nang bubuli sa'yo, may mga tao na umaaway sa'yo, kamag-anak, sino man, asawa, anybody. How do we respond to maltreatment? First of all, be wise. Ayan ang unang-una. Huwag sugod ng sugod, huwag salita ng salita, huwag laban agad. Dapat may plano. Gigera ka lang pala, pagplanuhan mo. You have to be wise. Hindi pwedeng nasigawan ka ng boss mo, yung ego mo na tamaan. Ang kasunod agad, I resign. Kala ninyo, magsisisi kayo. Napakaraming mga taong sila nagsisi pagdating ng huli. Kasi nadala ng emotion.
Aminin man ng ilan sa atin o hindi. Meron sa atin dito mataas masyado ang pride. Iba pa minsan ng pakonti-konti. Sobrang taas eh. Minsan bago-bago sa kumpanya, yabang agad, pa-impress agad. Kailangan marunong magtansya ng tamang diskarte nang wala kang natatapakan doon sa opisina. Meron ka palang mga relasyon na ginugulo, meron ka palang mga diskarte na nakasanayan na ng iba. Napaka-importante in anything in life is that we learn to be wise. And the Bible teaches this in Proverbs 22 verse 8. Troublemakers, listen to this. At kung may kilala kayong troublemaker, say amen. Kung meron kayong kilala na laging nasusuot sa trouble, say amen. Troublemakers get in trouble. And their terrible anger will get them nowhere. Ulitin ko. Pero susubukan ko na mas marubdob ang pagbabasa. Troublemakers get in trouble. And their terrible anger will get them nowhere. Pakisabi po sa inyong katabi, hindi para sa iyo yun ha. Sige, pakisabi niyo sa katabi ninyo, hindi para sa iyo yun ha. Baka akala mo naman na may personal. Sige na, sabihin niyo naman sa mga katabi niyo, uy, hindi daw para sa iyo yun ha. Na anong ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan? Control your anger. I say it again. Control your anger. Sabihin niyo sa inyong mga katabi, this time with feelings. Control your anger. Lagi yan. Ang matalinong tao, nakokontrol niya galit niya. Tulad ng, halimbawa, we are offended by the words and actions of others. Many of us get offended by the words and action of others. Be it personal, audible, verbal, or even written. Napakarami mga tao nagkakaroon agad ng kaaway dahil sa nakita lang post sa Facebook, sa nailagay lang sa Twitter. Gera agad. Alam niyo yan na wag niyong didibdibin ng mga pinupost sa mga tao sa social media. Kasi una, tayo mga Pilipino, I can only speak for Filipinos, hindi lahat sa atin magaling magsulat ng thoughts. Hindi lahat. That's a rare gift of some people. Sabi may iniisip ka, gusto mo isulat, whether it's in Tagalog or English or in your dialect, not everybody is articulate, that they're able to express it in the most correct words. And then number two, hindi rin tayo magaling magbasa. Hindi na nga lahat magaling magsulat, hindi pa lahat magaling magbasa. Nakalimutan lang pala lagyan ng smiley. Joke pala dapat yun. Dinibdib mo. Hindi dapat ganun. Learn to control your anger. At ang dibdibin mo, yung mga post mo, hindi yung post ng ibang mga tao. Ba't ba may mga tao na parte na ng buhay nila araw-araw, unang i-check, bago magmumog, bago mag-toothbrush, yung lahat ng pinost ng friends niya, lahat ng mga friends niya doon. Tapos, ay, yung pala nangyari, ay, pala nangyari, ay, pala nangyari. Tapos biglang, ay, ba't ka nun? Tapos biglang issue na, nakigera ka, nakisali ka, nakisawsaw ka. Daming gulo sa buhay, makikisawsaw sa gulo na may gulo, status na may status. Huwag mo pakialaman ang status ng iba, pakialaman mo ang status post mo. At pakisabi sa inyo mga katabi, hindi naman para sa iyo yan ha, baka akala, sige na, sabihin niyo sa mga, akala mo sa iyo din yan. Hindi, para sa iba yun. Para sa iba yun. Another thing, learn to keep your cool. Always learn to keep your cool. Chillax lang, kulang. Kung alam mo na like ka na high blood, pa-check up ka sa doktor, bumili ka na ng maintenance. Alam mo na pala eh. Kaya kung asawa mo high blood, yung kasama mo high blood, ikaw na mag-alok, halika sa mga kita sa doktor. Tanong natin ano gamot dyan. Tubig. Lagi may dalang tubig. Either yung iniinom o yung pinangwiwisik. Kasi ang init-init eh, umaalab eh. Yung ganun ng taong galit. So always have all of these paraphernalia with you. Yung gamot mo, tubig, yung pangwisik. Yung wisik. Learn to keep your cool. Learn to take deep breaths. Yung pag galit na galit ka na, yung inhale. Exhale. Inhale.
Exhale. Ito na naman yung security guard, inaaway ka sa opisina. Ito na naman yung mga katrabaho, inaaway ka sa opisina. Magbilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kumanta ka bigla ng, I give my life to you, O Lord. Do something. But learn to keep your cool. Lalo na sa mga taong lagi kang tinitrigger para magalit. Again, I don't just want to be like a siramplaka, but it's really the truth. Kung yung asawa mo yung lagi nagtitrigger sa'yo, di pag ayan na siya, o tubig, wisit. O ayan na naman siya, tubig, o buhos. Tubig. Hanapan mo ng paraan. Hindi pag may nagiinit dito, nagiinit dyan, makikipagsabayan ka. Alam mo yan, pag nagsabayan kayo, kung saan yan makakarating. Find an outlet for your feelings. Find an outlet for your feelings. Take walks, brisk walking, yung lakad-lakad konti sa corniche, punta saglit sa park. Bumili ka ng strawberry, kagatin mo, chocolate, ano man yung kailangan mo. Find an outlet for your feeling. Discover true friends in your life. Yung mga tao na at any moment pwede mong tawagan, sasabog ka, puputok ka, pero sila yung sasabihan mo nang hindi ka sumabog kung kani-kanino. I tell this to our leaders in church. I tell this to my counselees. Pag sasabog ka na, puputok ka na, wala ka ibang makausap, you can bother me. You can call me up. You can wake me even in the middle of the night. Dahil yun yung role ko sa buhay mo. Maging outlet. At tanggap ko na yun ang role ko sa buhay mo. Wag lang gabi-gabi, di ba? Every other night man lang, di ba? But seriously, find an outlet for your feelings. Lalo na pag ito na, delikado, may masasabi ka na pare-pareho yung pagsisisihan. Yung ang sasabihin mo na maghihiwalay na. Yung ang sasabihin mo, yung napakapangit na mga salita. Find an outlet for your feelings. Find an outlet for your feelings. And one of the best things that believers do is prayer. Prayer. That's why we must learn to pray. Pag ang hirap-hirap na, ang bigat-bigat na, learn to pray to the Lord. What else? Responding to trials. We have many of them. We have lots of them. Some of you may even have them right now. Mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Anong better response? What should always be our response when trials come? Ito gusto ko ipamana sa napakaraming mga tao. Whether sila yung mga leaders sa church natin, tinitrain ko maging pastor din pagdating ng araw tulad ko, o di naman kaya mga dumadating sa ating mga bago, gusto kong ipamana ito. Tinuro sa akin ng Lord na kahit anong kebigat ng sitwasyon sa buhay, kahit patong-patong ang problema, sabay-sabay ang problema, hinahagupit ka kaliwat kanan, don't ever give up. Don't ever give up. James 1 verse 12, God will bless you if you don't give up when your faith is being tested. He will reward you with a glorious life, just as He rewards everyone who loves Him. Ito raw ang ating hope in the Lord, na kahit anong trials meron tayo ngayon, at marami sa atin nandito today, even listening to this message right now, is probably facing a major trial in life. Don't give up. Remember those words. Remember those words all the time. Not because I said it, but because God is saying to you. Because God is saying to you even right now, don't give up. That we should not wallow in discouragement during times of trial. That we should not wallow. Hindi ka nagbababad. Hindi ka nagsiself-pity. Yung mga tao yan ang trip sa buhay. Yung mag-api-apihan sa isang sulok. Minsan may pinatutugtog pang tugtog para mas lalong makabagdamdamin. Medyo napaiiyak pa ng konti. Alam mo, I will give you your moment, no? Kasi kung yun ba outlet mo, di go ahead. Wala namang masama. Halimbawa, naghiwalay kayo ng boyfriend mo, asawa mo, tapos ang patututugin mo muna ngayon till my heart aches end. Tell me, I'll be over you. Mga ganyan. Sige, pagbibigyan kita, gawin mo, kailangan mo yan eh. Ano mo patagalin? Huwag mong patatagalin. Yun ibig sabihin nung nagwawalo, sobrang naman tagal. Yung nakakulong ka, hindi ka naliligo, isang buong linggo, maawa ka sa amin. Maligo ka naman. May mga tao kasi pag heartbroken, di ba, nagpapahaba ng buhok, ang bantot-bantot, di nagtutoothbrush, yung gusto niya sabihin sa buong mundo, miserable ako, so dapat miserable din kayong lahat. Huwag ganun. Maligo ka rin. Maligo din. Do not wallow
Huwag mag-self-pity. At isa pa, huwag patagalin. Huwag patagalin. Ang anumang negative feeling you're feeling right now. And somebody would say, but how? But how? Yes, but how? Remember that God has a purpose for everything. Remember that even your trials, may purpose si Lord for sending them. Remember that. Believe that God has a better plan for your life. Always God has a better way. Always God has a better plan. May nagsarang pintuan, may bubuksan si Lord. Natanggal ka ng trabaho, natanggalan ka ng trabaho, bibigyan ka ng mas magandang trabaho. Hinawalan ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, bibigyan ka ng mas pogi, ng mas maganda. Nabaon ka sa utang, lalaya ka rin dyan. God always has a better plan. God always has a better plan. May tinanay kang negosyo, nag-fail. Nag-start ka ng ministry, hindi pumatok. You went to a church, marami pa ring challenge. There's just so much impatience. Don't ever give up. Remember, God has a plan for your life. And learn as you go through the season of great challenges. Learn as you go through the season of great challenges. Ang problema sa maraming tao is that pag tinitest, nagwo-walk out. Isipin mo, nagpe-periodical exam ka nung high school. Remember yung periodical exam? Isipin mo yung mga finals exam. Dumating ka doon sa gitna, hindi mo masagot. Tumayo ka. Sabi ng examiner, where are you going? I cannot answer, I'll just walk out. You just imagine, that's what we do. When we are being sent by God trials in life, and then you're not learning through them, nag-walk out ka. Akala mo ba hindi mo uulitin yung lesson na yon? Pauulit sa'yo ni Lord yun. So nagmatigas ka lang ngayon, tinakbuhan mo. Akala mo sa pagtakbo, hindi mo na pagdadaanan yung pagsubok. No, uulitin mo yun. Kaya mabuti na ngayon pinagdadaanan mo that you learn through the season of great challenges. Napakamahal kaya ng tuition fee na yan. Napakalaki ng ginagastos sa mga ganyang bagay. Napakarami mga nangyayari. Pero kahit na nga, but you're learning. And you're saying to God, Lord, teach me your ways. Turuan niyo po kung maunawaan, ano yung tinuturo niyo sa akin, ba't ko ito pinagdadaanan? Dahil pwede ngayon, meron amongst us here, is facing something in his life, you just don't know how to get out of it. You just don't know why it's happening in your life. You just really don't know what's going to happen in the future. But be at peace with this truth, that even if you do not know what's going to happen in the future, the God that we believe in, Jesus, the one we believe in, He holds your future. And He's telling you, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. And that no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. And that we know that all things work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Kaya kahit marami pa tayong hindi alam, alam mo, God knows. Wala ka pang trabaho ngayon, pero alam mong may nakaprepare na si Lord para sa iyo. Maaring marami kang mga bayarin, wala ka pang pambayad, alam mong God knows. At malapit na niyang buksan ang kaba ng langit para ibusa iyo ang lahat ng iyong kakailanganin. Maaring meron kang karamdaman, hindi mo alam paano ito gagaling, but you know, God knows how to heal every disease. And as you believe in the Lamb, as you believe in Jesus, in His blood, you can say, you can sing, you can declare by Jesus Christ, I am healed. That by Jesus Christ, anumang karamdaman meron ka, say this with me, I am healed. Whatever your trials are, you know that the right response is to not give up. And finally, God will always speak to you. God will always speak to you. Let your ears listen to the voice of God. Nangungusap siya kahit sa ganitong klase mga preaching, lalo na pag may mga preaching. Whether live, you're hearing it right now, o di kaya you watch it on our YouTube channel, whenever God is speaking through His messenger, God has a message for you. And what is the right response to God's message? Ano ba ang right response sa mensahe ng Lord para sa atin? Halimbawa, nakikinig ka ngayon, malinaw na ang itinuturo sa iyo ng God, forgive.
magpatawad ka na. O di kaya ang tinuturo sa'yo ng Lord, maging generous, magbigay ka na. Ang tinuturo sa'yo ng Lord, maging patient, pahabain mo papisi mo. Ang tinuturo sa'yo ng Lord, disiplinahin mo buhay mo. Tigilan mo na yung kalokohan mo, hindi ka na teenager, 37 ka na, 38 ka na. It's high time that you put your life in its proper perspective. What is the right response? Sample lang yun ng mga sinasabi ni Lord sa atin. But right now, there are just like missiles being thrown by God to each and every one of us listening to God's word. There's like this machine gun running, and God is shooting, not to kill, but God is shooting so that you will receive your message from Him. It's hitting you from left to right, from front and back, and it's hitting you to where you are most sensitive, and that is in your heart. He's speaking to your heart. What should your response be? Hear and obey. When God is speaking, you hear and we obey. When God is speaking, we hear and we obey. John 10:27-29 says, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life. They shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand." We belong to the Lord. We belong to God. We belong to Jesus. Don't ever think you belong to the devil. Kahit pa sinabi ng sarili mong mga magulang na kampun ka ng demonyo. Kahit sinabi pa ng kung sino-sino mga tao, black sheep ka, huwag mong tanggapin yung mga ganon. Kahit minsan ikaw sinabi mo na, ano ka, yung masamang damo. Huwag mong tanggapin yung mga ganyan, mga kasinungalingan. Pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, you are a child of God. You belong to the Lord. And because you belong to the Lord, He will speak to you. And He will speak to you because He wants to bless you. And that as you obey God, His blessings will overflow. Kaya pag nangungusap ang Panginoon, hear, obey. It's time to hear, and it's also time to obey. That we follow the Lord. That when we know that we follow the Lord, nothing is too difficult. That when we follow the Lord, we know this, nothing is too difficult. Ang kailangan lang gawin ng marami sa atin, mag-submit sa Kanya, sumunod sa Kanya, and then nothing is too difficult for God. His Word gives us encouragement and guidance. Pag kailangan ng encouragement, rest assured, God will encourage you. God will encourage you. And God will guide you. And those who believe and apply God's Word receive blessing. Amen. Those who believe and apply God's Word receive blessing. Nakita ko sa buhay ko yun. Nakita ko sa buhay ng marami. Nabasa ko sa Biblia, sa kanyang mga lingkod, at patuloy niyang ginagawa sa kasalukuyan, that when God's people obey what He says, God blesses them. Huwag mo isipin na, ang dami ko nang ginagawang kabutihan, but wala pang answered prayer. Huwag mo madaliin si Lord. May sarili siyang timetable. Ang timing niya lang ang perfect. Kaya pag hindi pa niya binibigay sa iyo yung dapat na magkaroon ka, akala mong dapat magkaroon ka, magtiwala ka sa Kanya. Trust the Lord. Trust the Lord. He knows what He's doing. Pinagpipray mo magkatrabaho ka, wala pa, trust the Lord. He will give you your job. Matal ka ng single, trust the Lord. Parating na siya para sa iyo. And Jesus will marry you. You will be His bride. He will be your groom. Huwag magmadali sa love life. Alam din yan, na ibang na nagmadali, ngayon may asawa, gustong isole, hindi na masole. Alam nung mga nagmadali, pag hindi pinag-isipan mabuti, pinag-pray, miserable. Pero pag galing sa Lord, ang blessing, pati boyfriend, pati girlfriend, ano sabi sa Biblia? When God gives you a blessing, He does not add trouble to it. Hindi naman ibig sabihin perfect yung relationship. Hindi naman ibig sabihin hindi kayo nag-aaway. Pero ang ibig sabihin, alam mo na yung kasama mo ngayon, biyaya ng Lord yan eh. Kaya kahit nag-aaway kami, kahit may kaguluhan kami, alam na yung malalampasan namin yan kasi ganun lang yon. Ganun lang yon. Kaya yung mga naririto na kasama ang asawa, sabihin nyo nga sa kanya, you are a blessing. Di ba? Sabihin nyo sa mga asawa nyong naririto, you are my blessing. Kahit mahirap sabihin. Kaya, ano man ang ating mga pinagdadaanan sa buhay,
When God is speaking to us through the message, He is urging us to surrender all. He is urging us to surrender all. I've studied that all my life. I preached for quite some time, for so much years. And this is a very common theme that you will find in many preachings, many Christian songs. Surrendering all. Paano nga ba ginagawa yun? Pag sinabi mo ba, Lord, I give you my heart, ibig sabihin nag-surrender all na. Ano ba yung surrender all? Ay makikita mo, tingnan mo buhay mo. All na ba? O marami pang hindi nasusurrender? Meron nga sinasabi minsan sa Lord, unconsciously, eto Lord, kaya ko ibigay sa iyo. Pero ito hindi pa. Kaya siguro naman, naiintindihan mo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan matutunan, surrender all. Kaya minsan yung trial, pinadadala ng Lord to make us very humble, para wala ka nang ipagmamalaki, at masasabi mo sa Lord, I'm bare, I'm naked, I truly need you in my life. Urging us to surrender all. Knowing all these things, our prayer for today is this. Our prayer is this. Teach us, Lord, to respond better. Ano man yung mga nangyayari sa aming buhay, teach us, Lord, ano yung right attitude? To pray, to trust, to obey, to rest in the presence of the Lord. Tayo po'y manalangin. Can I just invite you to bow your heads once again and reflect on the message that we heard today na pinapaalala po sa atin ng Panginoon to surrender all. To surrender all. Mga magulang at kapatid, habang tayo po'y nakapikit at nakayuko, nais ko po ipanalangin ang lahat po sa ating naririto. Hindi po ako nagsasawa na manalangin at naway hindi rin po kayo magsawa na laging nananalangin sa Panginoon. Do not give up. Do not lose hope. Ano man yung pinagdadaanan sa buhay, prayer request, come and lift both of your hands to the Lord. And together, we will continue to pray and believe in God, in His blessings, in His answers. Come and lift those hands to the Lord and let's lift to Him our prayer request. Aming Diyos at aming Ama, nakikita mo po ang mga kamay ng iyong mga anak, sabay-sabay na nagtataas sa inyo. Alam niyo, Lord, ang aming mga pagsubok. Alam niyo, Lord, ang aming mga kabigatan. Alam niyo, Lord, ang aming mga prayer request. Kailangan po namin sa buhay ngayon. At tunay nga, Lord, na wala naman kami pwedeng iba matakbuhan kundi kayo. Kaya sa inyo na kami tatakbo. We will run to you. We will go to you. We will seek you. We desire you. We need you in our lives, Lord. At salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawa na ang iyong mga anak ay laging lumalapit, nananalangin, nagpapakumbaba. At kami nananampalataya, pinakikinggan mo kami maging ngayon. Pagagalingin mo ang may sakit, palalayain mo ang mga nakakulong sa iba't ibang mga bisyo, pagsubok, kaguluhan, at complications in life. Gagamutin mo ang mga may samaan ng loob. Bibigyan mo ng kapayapaan ng magugulong buhay. Bibigyan mo ng pananalapi, ng pera, ng mga pangangailangan, ang mga maraming needs, ang maraming may needs, ang mga baon sa utang, buburahin mo ang mga pagkautang, ang mga taong may mga kalungkutan sa buhay, walang trabaho. Lord, sino mang nagtaas na nangangailangan, alam namin ngayon, sa araw na to, pinagpapala mo. And so we receive your blessings to our lives, your answers to our prayers. As we pray all of these things, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name we pray, Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon.